nag-request sa amin na itakal namin yung cost of living namin dito sa Canada. This is only for couple lang. Hello guys! How are you? Nice? Ganda ng araw. Kaya nga eh. Hindi pwede hindi kami lumabas. Maulan next week. Oo. Habang maulan dito. Saka wala naman kaming gagawin sa bahay. Kung hindi magtitigan, manood. Tara, tara. So far away. Last night was one big holiday. Cool winds on me out by the shade. Put my weekend on layaway. I don't know where I'm going. Hi guys! Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyo. Dahil nga may nag-request sa amin na itakal namin yung cost of living namin dito sa Canada. This is only for couple lang sa Canada. So hindi namin alam kung magkano yun sa iba. Yung sa amin lang yung ibibigay namin numbers. So yung unang-una namin binabayaran dito, takal na kagad natin yung binabayaran namin dito. Yung pinakamalaking parte is yung renta. 1,150 yun, tatlong bedroom yun, included everything yun. Located siya sa Burnaby. And then yung pangalawang binabayaran namin dito, internet. Telus yung aming carrier na internet. So 160 siya per month. Nagtaas lang siya nitong lately. Pero nung nasa promo siya, nung 24 months, nung 2 years ago, nasa 103. So ngayon, binabayaran namin siya 160. Laki na rin ang tinaas eh. Laki. Halos 50 din. So yung sa amin namang telepono, which is stick sa kaming telepono, yung sa akin, 1650
ano lang yun, basic lang yun. May call and text lang siya. Dati siyang nasa 60, dinowngrade ko yung data niya na to 1650. Yung sa'yo. Tapos yung sa akin naman, ano lang siya, $56. Kung nagtataka kayo bakit mas malaki yung akin kaysa kay Joy, kasi yung sa akin with data na 15 gig per month. Baka anong data mo? Oo, 15. Alam mo, nagtaas na lang siya para nagkaroon siya ng promo. Before was 5 gig. So, syempre pag medyo tumatagal ka na dun sa kanilang sa pinaka bonus. Tapos yung sumunod namin binabayaran dito yung insurance namin, life and critical insurance. So sa amin dalawa na yun, $256. So ang dati namin isang company, naglipat kami sa Sun Life. Oo. Dati binabayaran namin 356 pang pagkakatanda ko. Kasi yun with Hindi ba 500 yun dito? 300 yun. Almost 400 na nga yata yun eh. Almost. So, yung dati, hindi nga namin alam ngayon pinasok namin na anong klaseng kasi wala kami idea before eh. Kaya lang din, yung sa mga tao, mga bago dito sa Canada, kung gusto nyo magkaroon ng insurance, pag-isipan nyo muna, pag-aralan nyo muna kung ano yung aakma sa inyong needs. Kasi sa amin, lately lang namin na-realize na hindi naman pala kailangan namin yung with investment. So, dun kami sa basic at sa cheaper. Kaya yun. So, kaya bumaba siya ng 256. Susunod naman, Car insurance na nagbabayad kami ng $121.50 monthly. Hindi pa kasama maintenance na. And then, gas na 200. So, ang budget namin by weekly, 50. Siyempre, minsan may mga gala, may pinupuntahang anywhere. Pag nag-grocery. Maximum na yata yung 200 eh. Yeah, maximum na yan. Kasi depende yan eh. Minsan bumababa, minsan tumataas. And Tapos then, ang grocery namin, 370. Ano na yun? Food and personal. yeah. And then, meron din kaming binabayaran dito na bank fee. Dalawa yung bangko namin. Isa RBC, isa naman Scotia. Yung sa RBC namin, nagbabayad kami ng $11.50 monthly, which is unlimited transaction na yun. Unlike sa Scotia, nagbabayad kami ng $3.50 monthly, pero limited lang siya sa 12 transaction. Kasi mostly kasi ang ginagamit namin yung RBC. Kaya yun. Doon kami madalas mag-transact. Lately lang naman tong Scotia, diba? Tapos, so yan lang yung binabayaran namin dito sa cost of living namin dito sa Vancouver. excuse me. So yun lang yung binabayaran namin dito sa Vancouver. Ang total nun mga nasa 2,355. 155. So hindi pa yung kasama dyan yung binabayaran namin sa credit card. Siyempre pag may mga minsan gusto tayong bilhin, may mga needs din na hindi, minsan ginagamit din namin yung credit card din. Kapag bibili kami ng damit, minsan, or merong biglang lakad na wala sa plano, yun, nagagamit namin yun. Pero kung nagtataka kayo kung bakit hindi nyo na narinig yung kung nakapag-save kami or wala kami na itatabi para sa maintenance ng sasakyan. Kasi ang ginagawa namin ni Joy, every paycheck, nagtatabi kami ng 20% para doon, matik yun, 20%.
kahit magkano yung basta 20% ang paycheck namin, tinatabi namin yan para doon sa emergency fund namin, na doon namin sa emergency fund na namin nilalagay. So doon sa emergency fund na yun, doon namin kinukans ng sasakyan namin. Biglang gastos. Yes. Pag di namin nagagamit, parang nagiging savings na rin siya. Yun. Kasi kailangan natin yun. Kasi as much as possible, ayaw namin din talagang gamitin yung credit cards na meron kami. Pero kung no choice, ginagamit namin. So, yun guys lang, yun ang aming masishare. Mahalaga pa rin nagbabudget. Yun lang naman ang pinaka the best talaga para sa mga taong gustong makapagtabi. Kung gusto niyo talaga makapagtabi o makapag-save kahit konti, talagang lagi niyong gawin yung pagbabudget. Malaking tulong yun.